ka-express? Eto na nga ang galaw na muling nagpapatunay na hindi basta-basta ang potential ni Kai Sotto. Sa isang mabilis na sequence mula sa transition play, pinatunayan ng 7-3 na batang ito na hindi lang taas ang puhunan niya. Ang kanyang Eurostep finish na kuhang-kuha sa camera ay parang sinasabi sa lahat ng doubters, "Huwag niyo akong i-box," bilang typical na big man. Sa unang segundo ng clip, makikitang bumaba si Kai mula sa weak side, hawak ang bola, sabay gather sa kanan. Isang galaw na madalas natin nakikita sa mga guards, pero teka lang, ito ay isang 7-3 player. Kaya nung binitawan niya ang unang hakbang pa kanan, obvious na bait lang yon. Dahil agad-agad niyang sinundan ng malawak na hakbang pa kaliwa, tinawid ang lane at iniwan ang defender na nalito sa kanyang footwork. Boom! Eurostep finish gamit ang kaliwa. Isang galaw na bihirang makita sa kahit sinong Asian big man. So ngayon isipin mo to ka-express, sa laki ni Kai, pwede na siyang mag-rely lang sa lakas o tangkad, pero hindi niya ginagawa yon. Pinipili niyang palawakin ang kanyang arsenal, isang palatandaan ng isang modernong big man na gustong magtagal sa international level. Di ba ito rin ang sinasabi natin sa mga tulad ni Kristaps Porzingis o kahit ni Pau Gasol nung prime niya? Hindi brute force, kundi elegance. Hindi lang shot blocking, kundi playmaking at finishing finesse. Kung titingnan natin ang galaw na to frame by frame, makikita na may instinct si Kai na minsan lang makikita sa mga 7-footer. Marami ang nagsasabi na mahirap i-train ang timing sa Eurostep, pero para kay Kai, parang natural lang ang galaw. Malambot ang landing, diretso sa ring, hindi sa pilitan. Hindi ito simpleng sinanay ka-express, may basketball IQ at confidence na hindi natuturo basta-basta. Tara't balikan natin ang galaw. Una, may quick read si Kai sa defender. Sa halip na bumangga at pilitin ang shot, ginamit niya ang long stride advantage niya. Isa tong high IQ decision. Sunod, iniba niya ang release timing para hindi mablock gamit ang kanyang kaliwang kamay. At eto ang crucial, di lang basta Eurostep, kundi tamang anggulo at body control. Sa mga NBA scouts, eto na ang hinahanap, mobility, touch at decision-making under pressure. Alam natin na si Giannis Antetokounmpo ang hari ng Eurostep ngayon, pero syempre may explosiveness si Giannis na hindi pa hawak ni Kai. Pero sa fluidity at stride pattern, hawig, may resemblance. At hindi lang kami nagsasabi nito, may mga scout na pinuri na ang footwork ni Kai nung nasa Adelaide 36ers pa lang siya. Habang nagpapalakas pa si Kai, may nabubuong narrative sa mga fanbase ng Gilas. Kai is evolving, at ang evolution na yan ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa galaw at mindset. Kaya habang ginagalingan niya sa gym at rehab, may mga footage tulad nito na patunay na worth the wait ang kanyang pagbabalik. Hindi lang sa Gilas, kundi sa posibilidad na maabot ang NBA. Ang tanong ngayon, paano ito makakatulong sa Gilas? Simple, kung si Kai ay may ganitong Eurostep sa transition, mas magiging unpredictable ang Gilas offense. Sa halip na laging high-low setup or post play, pwedeng sumingit si Kai sa fast break at gumawa ng sarili niyang puntos. Magiging mas mahirap siyang bantayan ng Australia, Japan, Iran o kahit New Zealand. Ngayon ka-express, balikan natin ang ilang aspeto ng kanyang laro. Kung ikukumpara mo si Kai kay Kristaps Porzingis, parehong may touch at shooting mechanics sa mid-range. Pero si Kai, mas fluid sa movement para sa 7-3 frame. Si Pau Gasol, pareho silang may feel sa game, kaya i-breakdown mo ang galaw ni Pau sa FIBA games dati. Hawig ang galaw ni Kai, lalo na sa transition. Hindi ito pangkaraniwan. Sa mga susunod na buwan habang hinihintay natin ang kanyang official na return, eto ang mga clips na dapat pagtuunan ng pansin ng Gilas staff. Ang ganitong klase ng galaw ay hindi lang impressive, ito ay weapon. Lalo na kung ipapartner mo siya kina H.A. Edo o Carl Tamayo, magulo na ang rotation ng kalaban. Hindi na alam kung saan magfo-focus, sa taas, sa galaw, o sa bigla ang Eurostep sa gitna ng fast break. So ngayon, isipin mo ka-express, anong klaseng galaw pa kaya ang pinaghahandaan ni Kai sa kanyang rehab? Kung ganito na kaganda ang footwork niya ngayon, paano pa kaya kung bumalik na ang full strength at explosiveness niya?
Kaya nga maraming fans ang nagsasabing parang Joel Embiid ang banat. Hindi sa lakas, kundi sa kombinasyon ng finesse at dominance. At dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Kung magpapatuloy ang ganitong improvement, pwedeng mapalista si Kai sa mga top international bigs sa Asia, hindi lang dahil sa height, kundi dahil sa skill. Tandaan, hindi lahat ng malalaki ay may ganitong coordination, at ito ang edge ni Kai. At huwag nating kalimutan ang mas malaking picture. Ito ay hindi tungkol lang kay Kai, kundi tungkol sa modernong Gilas Pilipinas. Isipin mo ang lineup na may Scottie Thompson, Dwight Ramos, Sergio Perez, AJ Edo at Kai Soto. Lahat kayang tumakbo, lahat may IQ, lahat may galaw. Sa mga play tulad ng Eurostep na ito, unti-unti nang binubura ni Kai ang stereotype na ang Pinoy center ay laging mabagal at post lang. At sa perspektibo ng skill development, ang Eurostep na ginawa ni Kai ay clear indication na may sinusundan siyang blueprint ng mga modern NBA bigs. Hindi ito galaw na basta natutunan sa pick-up games. Ito ay consciously trained, malinaw na may video study, repetition at timing for a 7-footer to pull this off in game. Kahit sa simpleng scrimmage or workout, malaking bagay to. Second, may element ng deception. Ang footwork niya sa unang step ay pang-bait. Nakita ito ng defender sa clip, sumama agad sa kanan, pero iniwan sa hangin nung iniba niya ang direksyon. Ito ay hindi lang speed move, kundi mental advantage. Parang sinasabi niya sa depensa, akin ang timing. Third, ang finishing touch gamit ang kaliwa. Madalas makalimutan ito ng big men. Akala nila basta malapit na sa ring, okay na kahit anong kamay. Pero Kai chose the optimal angle and hand, left hand finish sa left side. Eurostep ay isa sa mga pinaka-advanced at underrated skills sa finishing. Elite guards lang kadalasang gumagawa nito. At pang-apat, ito ay confidence indicator. Alam natin na galing si Kai sa injury. Ito ang sign na hindi lang siya nagbabalik, kundi unti-unting umaangat. Ka-Express, may isang bagay na dapat natin tandaan mula sa simpleng clip na to. Yun ay ang katotohanan na hindi lang umaasa si Kai sa kanyang tangkad. Ginagawa niyang sandata ang kanyang galaw at kung Eurostep na ganito na, handa na siyang makipagsabayan sa kahit anong sistema, Asia man o NBA. Ang ganitong klase ng development ay nagbibigay liwanag sa hinaharap ng Gilas, sa bawat hakbang ni Kai, sa bawat galaw na inaaral niya sa kanyang rehabilitasyon. Nabubuo ang isang bagong version ng Gilas, mas modern, mas dynamic, at mas hindi kayang basahin ng kalaban. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.